Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nakangisi ang opisyal. Marami na raw siyang nakita na siraulo. Pero ang sitwasyong ito, ibang klase. Sa isang kisap mata, sabay sumugod ang dalawa sa matinding bilis. Lumabas ang bughaw na aura sa sundalo. Tinanggap niya ang hamon. At tumatakbo habang nakatitig sa kalaban. Tingnan natin kung anong klaseng tao ka. Biglang pula ang alarma. Lahat ng civilians pumunta sa shelters. Utos sa radyo. Anong alert yun? Tanong ng kapitana. Sundan ang procedure, tugon ng sundalo. Lumapit ang isa pang kapitan, si Captain Wokgok. Kayo ba si Captain Shaw? Humarap ang babae. Anong nangyayari? Ngising galit ang sundalo. Saan ka ba nakatingin? Yung halimaw na umatake sa colonel, binanggit ang pangalan mo. Nanlaki ang mata ng babae. Aling halimaw? Ang pangalan niya, Ryuminso. Sino siya? Tumingin siya sa mga tao. Doon niya lang natauhan. Iyon ang pangalan ng kanyang espesyalista. Napatulala ang anak ng pangunahing tauhan. Narinig niyang binanggit ang pangalan ng kanyang ama. Nagsimula ang laban. Sumugod ang ating bayani, naglalagablab ang kamao. Isang malupit na suntok. Sumabog ang pader sa likod ng sundalo. Wasak ang dingding sa isang tama. Sigaw ng colonel, may mukha ka pa bang sabihing tao ka? Gumanti ang espesyalista. Isang mabigat na suntok sa mukha ng Blue Falcon. Nagpalitan sila ng mabilis na santukan. Dalisay na brute force. Pagkaraan, sabay silang umatras. Huminga, at uminag ang isip, tinatansya ang isa't isa. Biglang sumugod ang sundalo. Sinakal ang kwelyo ng kalaban. Niloloko mo ba ko? Yung suntok mo kanina, buo na ba yun? O nagtitipid ka ng lakas? Oo, naghinay ako, tugon ng espesyalista. Nagalit ang Blue Falcon, pero mahina hong paliwanag ng kalaban. Kung buo ang ibinigay kong lakas, tahimik siyang tumitig, seryoso. Matatapos ang buhay mo. Natahimik ang sundalo. Sa loob-loob niya, tama ito. Mula pa sa unang bagzo. Ramdam ng buong katawan ng Blue Falcon. Ang bangin ng agwat sa lakas nila. Anong gusto mo sakin? Desperadong tanong. Kalmado ang tingin ng pangunahing tauhan. Protection. Para makaligtas. Tumawa ng malakas ang sundalo. Nakakatawa raw ang hiling. Bakit kailangan ng proteksyon ng isang halimaw na katulad mo? Matigas ang mukha ng bayani. Hindi ako ang kailangang mabuhay dito. Ang dapat protektahan, si Ryudami. Ang dalagang nasa pangangalaga ng kapitana. Anak ko siya. Nag-alala ang mukha niya. Puno ng pag-ibig sa anak. Pahintulutan mo kaming manatili sa brigada. At sa gulat ng Blue Falcon, lumuhad ang ating bayani sa harap niya. Gagawin ko kahit ano, kung tatanggapin mo ang hiling ko. Gabi sa base militar, bilog ang buwan, tahimik ang hangin. Sa civilian shelter, may mga usapan. Narinig mo yung tungkol sa halimaw. Dumami ang hinala sa espesyalista at sa pulang mata niya. Samantala, ang ating bayani, nakaposas, nasa madilim na silid. Kalmado, tinatanggap ang kalagayan. Sabi ng colonel, yung mga taong dinala mo, pwede silang manatili. Pero ikaw ang problema. Paano kita pagkakatiwalaan? May naisip ang espesyalista. Kung hindi mo ako mapagkakatiwalaan, ikulong mo ako. Solitary confinement. Bibigyan kita ng patunay, kahit gaano katagal. Sa dilim ng piitan, ulong siya, hindi ako banta sa inyo. May kaluskos, may anino sa bintanang may rehas. Si Dami, nakangiti. Ayos ka lang ba? Ayos ako, sagot ng anak. Mabait ang mga sundalo, maayos. Ang pag-aalaga, pinayagan pa siyang lumabas, sumikip na raw ang kanlungan. Nalungkot ang ama. Pasensya na, binali ko ang pangako. Dapat hindi ako lumutang, pero nangyari ulit. Nadismaya ka ba sakin? Kumitil si Dami sa ulo niya, magaan na tapik. Kung wala ka, wala ni isa sa amin ang nakarating dito. Itaas mo ang ulo mo, Dad. Nagtitiwala ako sa iyo, kahit ano pa.
Naalala niya, roll call na. Mauna na ako, Dad. Good night, Dami. Pinanood niya ang anak na tumatakbo palayo. Payapa ang puso ng ama. Habang naglalakad si Dami pabalik. May bahagyang ngiti, ngunit biglang nagbago ang mukha. Lumitaw ang pag-aalala. Isang luha ang nahulog sa sahig. Tahimik na umiyak ang dalaga. Malayo sa mga mata ng kanyang ama. Sa selda, tumayo ang ating bayani. Tahimik, matatag, mukha ng taong gagawin ang lahat para sa pamilya. Mga yabag, may huminto sa harap ng selda. Si Captain Guok. Tinawag ang pangalan niya, may bagong mahalagang misyon. Hinahanap ka ni Colonel Chapongo ngayon. Silid-pulong ng Blue Falcon at ng kanyang mga tauhan. Itinuro ng Colonel ang mapa. May nakita kami rito. 20 minutos na ang nakalipas. Nagrehistro ang mga sensor ng mga survivor. Kasabay nito, isang kakaibang frequency. Kailangan ng bilis, sabi ng Colonel. Magpapadala ako ng elite team. At sasama ako mismo. Itinuro niya ang ating bayani. Ikaw, ang pangalawa sa team. Mapapatunayan mo ba ang pangako mo para sa anak mo? Sumagot ang kilos. Binali ng espesyalista ang posos. Nalaglag ang bakal sa sahig. Nagulat ang mga sundalo. Diretsyong tingin. Kailan tayo aalis? Ngumiti ang Blue Falcon, kontento. Ngayon, at doon, sinimula ng rescue operation sa Gopabal Station. Gabi, wasak ang syudad sa ilalim ng buwan at mga bituin. Sa gitna ng guho, tanaw ang pasukan ng subway, ang destinasyon nila. Sa loob, may isang sanggol, isa sa mga kailangang sagipin. Kasama niya, ilang sibilyan na takot, naghihintay ng saklolo. Pinapakalma ng mga magulang ang munting anak nilang si Dean. Pero hindi tumitigil sa pag-iyak ang bata. May isang survivor na nenas. Ang ingay na, ang sikip pa rito. Ipagtatanggol sana ng matandang babae ang bata. Kaya nagsorry ang nanay, alanganin, nahihiya. Tumangala ang sanggol, inosente, mausisa ang mga mata. Itinuro niya ang kisame. Naguluhan ang ina. Pagtingala niya, namutla ang mukha. Sa dilim ng estasyon, may kakaibang anino sa kisame, nakatingin sa kanila. Isang malademonyong ngiti ang lumitaw sa kadiliman. Nagbago ang mukha nito, isang pulang mata, matutulis ng ngipin. Yumalulong ang halimaw. Dumagsa ang horda ng zombie. Biglang dumiretso ang truck, sinagasaan ang horda. Nandoon ang ating bayani at ang colonel. Sigaw ng Blue Falcon. Mas magaling ang truck ko kaysa steamroller ng espesyalista. Mas mabilis, mas maliksi, yan ang susi. Itinaas niya ang dalawang daliri. Dalawang variable sa misyon. Una, gumuho ang estasyon. Barado ang pasukan at ang riles, tambak ang debris. Itinaas niya ang isang daliri. Ikalawa, hindi kilalang nilalang. May hindi maipaliwanag na bagay na nakulong kasama ng mga survivor. Kaya hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Inabot niya ang tablet sa ating bayani. Nagulat ang espesyalista. Buti na lang, buo pa ang ventilation ducts. Doon tayo dadaan, pasok, sajep, labas ng mabilis. Lalabas ang lahat ng buhay. Naiintindihan. Tahimik na sagot ng espesyalista. Balik sa estasyon. Panik ang mukha ng ina. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Lahat sila ay nakakabit sa mga sapot sa kisame, pati siya, pati haya. Magkakahalo ang sigaw at takot. Anong nangyayari? Bumitaw ang sapot ng ina. Bumagsak siya ng malakas sa sahig. Ayos ka lang. Sigaw ng ama. Tinawag niya ang buong pangalan ng anak. Nakiusap na lalaking katabi na pakawalan siya. Pero naguguluhan ng isa, di ko alam. Nakita mo ba ang anak ko? Sumigaw ang complainer, wala akong alam. Galit ang lalaking may sombrero. Pakawalan niyo ko ngayon. Nakita niya ang matandang babae. Gumagapang papalapit sa sapot. Anong ginagawa mo? Narinig ng ina ang boses ng anak. Bumulusok siya pababa ng hagdan. Makakarating ako sa'yo, anumang mangyari. Paglapag niya, sumigaw siya sa pangalan ng anak.
Ngunit may higanteng anino sa harap niya. Hinaharangan ng daan. Isang dambuhalang halimaw. Katawan ng sanggol, paa ng gagamba. Titig ang nilalang, gutom. Naliligo sa dugo ang mukha. May luha ng purong pighati. Natigilan ang ina. Hindi makakilos. Bangungot lang to, bangungot lang. Boom! Isang malaking pagsabog ng apoy ang pumutok. Nagliwanag ang estasyon. May misteryosong anino sa gitna ng liwanag. Umalangaw-ngaw ang hiyaw ng halimaw. Nilalamon ng apoy ang buong katawan. Nakaiyad sa sahig ang ina. Wala sa sarili sa paghihirap. Tinig ng ating bayani. Sinubukan ng Colonel ang lahat. Pero wala siyang nailigtas. Matalim ang tingin ng espesyalista. Ibig sabihin, grabe ang sitwasyon. Tumindig siya sa labas. Handa niyang ayusin ang lahat sa paraan niya. Alam niyang hindi sapat ang tao lang na pamamaraan. Ryuminso, pinalaya ang kapangyarihan. Handang harapin ang nilalang. Skinwalker ang halimaw. Pinapatulog muna ang biktima bago kainin. Kaya rin itong gayahin ang mukha ng tao. High-level spider type. Delikado. Yumalulong ang nilalang. Umatake. Sumiklab ang energy blast ng espesyalista. Lumipad ang atake, diretsyong tama. Walang oras ang halimaw para umiwas. Durog ang laman, matinding pinsala. Hindi pa tapos ang bayani. Sumugod at sumuntok, apoy ang kamao. Sa mismong gitna tumama, nayanig ang halimaw sa paghahalo ng apoy at puwersa. Hagalpak sa pagdurusa ang nilalang. Nagdudurog ang katawan. Bubuwelo ang bayani sa pangatlong hampas. Ngunit tumigil nang marinig ang boses. Huwag, pakiusap, lumingon siya, ang ina ng sanggol, lumuluha, nagmakaawa. Huwag saktan ang anak ko. Nagising ang pakiramdam ng bayani. Hindi pa tapos. Bamuka ang bibig, puro pangil. Hindi pinansin ang bayani, sumugod. Nakahandusay ang babae. Tinitigan ang kamatayan sa malapitan. Hindi makakilos sa takot. Bago ang huling bigwas, naglalagablab ang katawan, handa sa buong puot, magkalapit ang mukha nila, halimaw at tao, umaatungal. Huling hampas, dinurog niya ang halimaw, pinilit niyang tumayo, uubusin ang natitirang lakas, sa isip niya, anumang sabihin nila, may pangako siyang tutuperin, sa ganito niya, ngiti ni Dami, nagtitiwala ako sayo, sumigaw siya, taas noo. Lumaban. Ibinagsak niya ang kalupa. Malakas na shockwave. Tinitigan siya ng nilalang. Pulang mga mata, puro puot. Nakabuka ang napakalaking bibig. Handang sumalakay ng buo. Pero mas mabilis ang espesyalista. Isang malakas na suntok, direkta sa mukha ng aberration. Isang tama lang. Durog ang mukha ng halimaw sa hagupit ng impact. Umatras ang nilalang, sugatan. Sumigaw ito ng kakaibang pangalan, puno ng pighati. Malamig ang tinig ng ating bayani. Malika, sumugod siya, panghuling atake. Nagbunyag ng tunay na anyo ang halimaw. Mas malakas, mas nakakatakot. Isang winasak na bigwas. Tinuldukan ng bayani ang laban. Bumagsak ang katawan ng halimaw, walang buhay. Tahimik na pinanood iyon ng lalaki. May kakaibang ingay mula sa talunan. Parang iyak ng hayop na nagdurusa. Lumapit ang bayani. Yan ang tunog na dapat sa halimaw. Naglalagablab ang katawan niya. Ano kaya ang lalabas sa bibig mo? Tiningnan niya ng seryoso. Sigaw. Yun lang. Ipinakita ng nilalang ang matutulis na ngipin. Puro puot ang ekspresyon. Hindi nag-aksaya ng oras ang lalaki. Sumugod, energy-filled punch. Lipatan ng eksena. Isang pasilyo, hiyawan ng mga survivor. Hinaharangan nila ang pinto. Todo lakas para hindi mapasok. Kapag bumigay to, tapos tayo. Zombie ba yan? Sigaw ng isa. Tumigil ka sa kakangawa, tulong, sigaw ng kasama. Tumindi ang tensyon. Takot. Pagkalito, biglang may usok na pumasok. Isa-isa silang naubo ng malala. Isang binata, nagpanik. Mamamatay tayo ng ganito. Tama na ang sigaw, putol ng lalaki. Nang marinig niyang, Dad, hindi mo ba nararamdaman? May kakaiba, sabi ng anak.
Itinuro niya ang pinto. Tumigil bigla ang galaw ng halimaw. Sumapaw ang kakaibang katahimikan. Walang nakaunawa kung bakit. Nawasak ang pinto. Dad, Yuko, sigaw ng anak. Wasak ang buong bungad. Tinitigan ng lalaki ang silutes sa pinto. Sino ka? Anong kailangan mo? Nagulat ang iba. Sino yung lalaking yun? Mula sa likod, kita ang ating bayani. Kasama ang ina ng sanggol. Duguan ang katawan, puro sugat. Flashback, ilang sandali bago magsimula ang rescue sa Gopabal Station. Pasukan ng ventilation duct, ang ruta nila. Mabilis na binuksan ang rehas. Lumabas si Colonel Chapango mula sa ilalim. Nagtipon ang Blue Falcon at mga sundalo. Handa ang lahat. May kumpiyansa ang ngiti ng Colonel. Nagsimula ang operasyon. Kabuuang 37 katao ang nailigtas sa misyong ito. Natagpuan ng mga sundalo ang isang sibilyan. Nakapulupot sa kakaibang sapot. Anong klaseng bagay to? Bulong ng sundalo. Yakap ng ina ang sanggol. Pinalilibutan ng mga sundalo para sa protection. Milagro na mailabas ang lahat mula roon. Sabi ng anak ng ating bayani. Dahil doon, naging espesyal si Dad. Sa gitna ng masayang tao, tahimik at seryosong nagmamasid ang dalaga. Tinawag ng lahat ang ating bayani. The Man of Miracles. Nagkatikip ang mukha niya. Kamakaway, may payapang ngiti. Namangha sina Captain Hyrie at ang sundalo. Hindi ka panipaniwala. Nagtawag ang Blue Falcon. Pumasa ka sa test. Kuntento ang ngisi niya. Ang ating bayani. Kalma, walang pakialam sa papuri. Lumapit ang anak niya. Nagtitigan sila, puno ng pagmamahalan. May bahagyang ngiti ang dalaga. Yumapos siya ng mahigpit sa ama. Lumabas ang mission report. Sa ibang lugar, may nagsabi. Lalong sama-sama ang sitwasyon. Isang sundalo ang pumasok sa kwarto ni Colonel Chapango. Magpahinga po, sir. Dadalhin ko mamaya ang gamot. Sumara ang pinto. Nag-iisa ang sundalo sa kumpletong dilim ng silid. Nakahiga ang colonel. May kompres sa noo, matamlay. Sa leeg niya, pawis na malamig. Nagbabago ang balat ng colonel. Samantala, may mga taong nagdiriwang. Maraming inumin. Masayang hiyawan. Isang babae ang yamakap sa kanyang sanggol. Habang ang iba'y nagpa-party sa ligtas na kanlungan. Tumawa ng malakas si Colonel Chapango. Masaya siya sa naging performance ng espesyalista. Umupo siya sa tabi ng ating bayani. Alam kong may kakayahan ka. Hindi ko lang inakalang ganito kakagaling. Magaling ang trabaho mo. Sabi pa ng Colonel. Sa araw na ito, hindi dapat puro alak. Kung malasing tayo, mabibigo lang natin ang mga naunang nawala. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa kanila, at para sa lahat ng nakaligtas. Sumabay ang ating bayani. Tahimik. Matalim ang tingin. Uminom ang Blue Falcon. Hindi ka ba magtatanong? Tanong ng ating bayani. Hindi ka ba curious kung bakit ako naging halimaw? Matalim ang sagot ni Pango. Alam ko na. Nagulat siya. Hindi ako interesado sa backstory mo. Interesado ako sa kagustuhan mong iligtas ang tao mula sa impyernong ito. Napangiti ang ating bayani. Hindi ka pa rin nagbago, bulong niya. Tinanong siya ni Pango. Bakit nandito ka pa? Sa kakayahan mo, dapat nasa Daejeon ka na. Naging seryoso ang mukha ng ating bayani. Naalala niya ang lahat ng kabiguan. Lahat ng beses na nagpadalos-dalos siya. At bawat pagtatangka, nakita niya si Dami, patay. Tama ba? Tanong ni Pango. Tahimik na tumango ang ating bayani. Alam ko, sagot ng Colonel. Ang pinakamahirap kontrolin sa mundo, bata. Nagulat ang ating bayani. Nasaan si Captain Choyari? Tanong niya. Hindi sumagot si Pango. Imbes, nilagok niya ang alak hanggang huling patak. Dumating si Dami. Dad, uuwi na ako. Pagod na ako. Sasamahan kita. Madilim ang daan, sagot ng ama. Naglakad silang dalawa. Pinanood sila ng Colonel. Kahit halimaw, ama pa rin siya, bulong niya. Ngunit sa loob-loob niya. Pasensya, Ryuminek. Hindi kita basta makakawalan. Dahil sayo, kaya kung gumawa ng bagong plano para sa hinaharap.
Habang naglalakad pabalik sa kanlungan, tahimik ang mag-ama. Napatingin siya kay Dami. Naalala niya ang sinabi ni Pongo. Ang pinakamahirap kontrolin, bata. Dami, may itatanong ako. Seryoso ang tingin ng dalaga. Hindi ka ba natatakot sa akin? Naalala niya ang unang beses na ipinakita niya ang anyo bilang halimaw. At si Dami, tinanggap pa rin siya. Hindi ka ba natatakot sa sariling ama? Tahimik ang dalaga. Takot ako, Dad. Nabigla siya. Natulala. Araw-araw, natatakot ako. Baka isang araw, patayin mo rin ako. Katulad ng ginawa mo sa iba. Naluha ang bata. Nasaan ang totoong tatay ko? Halika, halimaw ka lang. Nagising siya mula sa guni-guni. Si Dami pala'y nakahawak sa braso niya. Dad, ano bang iniisip mo? Pinilit niyang ngumiti. Wala, huwag kang mag-alala. Biglang umubo si Dami. Sunod-sunod. Nag-aalala ang ama. Magbihis ka. Huwag kang magtagal sa lamig. Kukuha ako ng gamot. Biglang kumislap ang kanyang pulang mga mata. Rio Dami. Nagulat ang dalaga. Dad, mabilis niyang itinulak ang anak. Para protektahan ito. Sigaw ng bata. Hindi maintindihan ang nangyayari. Sa kamay ng ating bayani. Isang kakaibang lamok. Matingkad ang kulay. Kumikinang ang pulang mata. Na-realize niya. Nakagat siya. Pinisa niya ang nilalang sa kanyang palad. Biglang tumunog ang alarma sa buong kampo. Ang sundalong nagdala ng inumin. Biglang naging halimaw. Doon mismo, sa harap ni Colonel Pongo. Nagngit-ngit ang Blue Falcon. Ito na ang tunay na laban. Ang Eater. Ikaw ba ang nagpangalan niyan? Tanong niya noon. Akala niya noon pangit lang ito. Ngayon, sa spider form. Guwapo daw sa galing pumatay. Sabi ng bayani. Tuloy-tuloy ang ebolusyon nila. Mas matalino, mas malakas bawat araw. At hindi titigil ang banta nila sa sangkatauhan. Balik sa kasalukuyan. Inatak ang isang lalaki. Bamuka ang bibig, namumugto ang mata. Umiikot ang katawan sa pangingisay. Mayabang nangiti ng MC. Kaya ko pinili ang lugar na ito. Binanggit niya ang lakas niya. Bench press 580 pounds, hindi 58. Puwersang lumalagpas sa isang brigada. Isang tao na may lakas ng isang hukbo. Ang Blue Falcon, buhay na alamat. Dito, may sandata sila laban sa kahit anong banta. Siya, nagtataka ang commander. Bakit may zombie sa loob ng brigada? Hawak ang ulo ng isa, sinipat. Lahat sa shelter, ngayon. Utos niya, gusto niyo bang maging zombie chow? Senggal niya, hindi, sir. Sagot ng mga sundalo, takot. Sinipat niya ang bangkay. May kakaibang peklat sa leeg. Panibagong hiyaw sa loob. Dumami ang pumapalibot na zombie. Dinurog niya ang ulo ng isa sa tapak. Isang malakas na sipa, nagliparan ang ilan. Pumulot ng kahoy, handa sa kasunod. Isang diretsyong hampas, durog ang isa. Isa, kunin ang gamit ko. Ang iba, hanapin si Ryu Minsok. Yes, sir. Sabay takbo ang mga tauhan sa gitna ng gulo. Sa teritoryo ko kayo nagwawala. Isang malupit na suntok, pugok ang ulo. Nagliyab ang mga mata ng commander. Sakin ang lugar na to. Walang pahinga ang mga bigwas. Sunod-sunod na bagsak ang mga nilalang. Ito ang kaharian ko, sigaw niya. Umiikot ang katawan, perpektong tama. Tumagos ang tulos sa bibig ng halimaw. Naiangat ito sa ere. May paparating mula sa likod. Tinuhag din niya. Isa pa, kagat sa galit. Tinulusan ulit sa bibig. Hindi matapos-tapos ang pagdagsa. Nagnit-ngit ang commander, kumakaskas ang ngipin. Sumigaw siya ng ubod lakas. Paulit-ulit ang sigaw na parang war cry. Hindi malinaw ang porma sayo ng salita sa ulat, tila sigaw kodigong pandigma. Sa loob ng shelter, lumapit ang bayani kay Dami. Inilapat ang kamay sa helmet nito. Naalala mo, huwag tatanggalin ang protection, kailanman. Lumuhad si Dami. Sobra naman yata to, Dad. Anong klaseng zombie ang kalaban natin? Musky, super liit na lamok type zombie. Magkakaiba ang incubation, pero pag nakagat,
Magiging zombie ka rin. Una ko lang sila nakita, kahit sa mga nakaraang buhay, wala nito. Nagngit-ngit ang mukha niya. Walang pakialam sa bagong banta. Walang dahilan. Kapag nawala ka ulit, tapos ang lahat. Nagtitipon ulit ang muskies. Pero sa isip niya, appendages lang kayo. Sa ibang dako, nabigla ang babaeng sundalo sa pangalang Muskie. Paliwanag ng kasama. Lamok type yan. Takpan ang balat. Minimal exposure. Nakikinig siya, at sa pangalan, Ryuminsok. Bahagyang malabo, pero unti-unting lumino ang imahe ng falcon at ng bayani. Napasanggal ang babaeng sundalo, naiirita. Lumapit ang isa pang kawal, naguguluhan. Takpan ang balat nyo. Sumama sa containment, utos niya. Nasaan ang brigade leader? Nag-alinlangan ng sundalo, walang masagot. Captain, sigaw mula sa pader. May isang zombie sa labas ng brigada. Isang zombie, tila hindi makapaniwala ang kapitana. Iba ang itsura, pautal ang lookout. Hindi mahanap ang salita. Mula sa tuktok, tanaw niya. Isang dambuhalang Polaka. Sa wakas, naipaliwanag niya. Isang higanteng Polaka, pulang mata, nakatitig sa base. Bigla, ibinuko ng Polaka ang bibig ng sobrang lawak. Mula roon, umagos ang napakalaking kawan ng zombie mosquitoes. Mosquito swarm. Galing sa bunganga. Sigaw ng lookout. Nanlaki ang mata ng kapitana. Dilim ang langit sa makukulay na kawan. Diretsyong lipad sa brigada. Lahat sa loob. Ngayon, utos niya. Pero may nakakuha ng atensyon ng kapitana. Isang kakaibang silhouette sa himpapawid. Halos hindi siya makapaniwala. Totoo ba yun? Sa shelter, may sundalong sigaw ng sigaw. Mr. Ryuminsok, tulong. Hindi, sibilyan ako rito. Trabaho yan ng sundalo, malamig na sagot ng bayani. Hindi ko uulitin, dito ako. Para protektahan ang lahat, isinuot niya ang helmet. Handa sa kahit anong banta. Kahit leon, hindi ako kayang kagatin. Gusto ko, lahat dito ay mabuhay. Ngunit ang pinakamababang inaasahan, si Dami, iniunat ang nanginginig na kamay. Dad, please. Sa tinig ng anak, kumilos ang ama, lumabas siya para iligtas ang mga sundalo. Dinampot niya ang improvised flamethrower. Nagniningas ang determinasyon sa mata. Target, peste. Layunin, eradication. Taktika, apoy. At sa sandatang nasa kamay niya. Pinalipad niya ang alon ng apoy. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.